Ang kababaang loob ay isang katangiang madalas binabanggit sa Biblia, ngunit isa rin ito sa pinakamahirap gawin sa mundo ngayon. Sa isang lipunang nagpupuri sa sariling kahalagahan at pagpapasikat, naging bihira na ang tunay na pagpapakumbaba. Ngunit alam mo ba na ang banal na espiritu ay may espesyal na pagtingin sa mga taong nagpapakumbaba? Hindi lang basta tingin, kundi isang malalim na pagpapahalaga. Mayroong 8 salita ng kababaang loob na halos hindi na ginagamit sa ating panahon. Mga salitang kapag sinabi mo, kakaiba ang tingin sa iyo ng mga tao. Mga salitang kung maririnig ng iyong mga kaibigan, baka isipin nilang mahina ka o walang paninindigan. Ngunit ang mga salitang ito mismo ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga taong tunay na pinagpala ng Diyos. Bawat isa sa mga salitang ito ay tulad ng susi na nagbubukas ng pintuan para sa mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ang nakakagulat? Ang mga simpleng salitang ito, na halos hindi na sinasabi ng mga tao ngayon, ang siya ring mga salitang ginagamit ng mga pinakadakilang tauhan sa Biblia bago sila ginamit ng Diyos sa mga kamangha-manghang paraan. Bakit kaya tayo nahihirapang sabihin ang mga salitang ito? Ano ang mawawala sa atin kung sasabihin natin ang mga ito? At higit sa lahat, ano ang maaari nating makamit kung matututo tayong isabuhay ang mga ito? Sa mundo ngayon, kung saan ang pagpapahalaga sa sarili at pagtataguyod ng sariling kakayahan ang laging binibigyang diin, may isang katangian na patuloy na nawawala sa ating lipunan, ang tunay na kababaang loob. Hindi ito simpleng pagpapakita ng kahinaan o pagpapababa ng sarili, kundi isang malalim at makapangyarihang katangian na nagpapakita ng tunay na lakas ng isang tao. Isipin mo ito, ang mga pinakadakilang tao sa kasaysayan ay madalas silang may malalim na pag-unawa sa kanilang mga limitasyon. Si Moises, isa sa pinakadakilang pinuno sa Biblia, ay inilarawan bilang ang pinakamapagpakumbabang tao sa ibabaw ng lupa. Si Jesus mismo, ang anak ng Diyos, ay naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. Isang gawain na karaniwan lamang ginagawa ng mga alipin sa panahong iyon. Ang kababaang loob ay hindi kahinaan. Sa katunayan, ito ay nagpapakita ng matinding lakas ng loob. Nangangailangan ito ng tapang para aminin ang ating mga pagkukulang at limitasyon. Kapag tinanggap natin na hindi tayo perpekto, nagkakaroon tayo ng kakayahang matuto at umunlad. Ito ang unang hakbang tungo sa tunay na pagbabago. Ngunit bakit napakahirap sundin ang kababaang loob? Dahil mula pagkabata, tinuruan tayong maging malakas, mapanghawak at magtagumpay. Ang ating kultura ay nagbibigay papuri sa mga taong nagpapakita ng tiwala sa sarili at determinasyon. Habang ang mga katangiang ito ay mahalaga, madalas nating nakakalimutan na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pag-amin ng ating mga kahinaan. Sa Biblia, sinabi sa mga Kawikaan Kabanata 21, talata 24, ang mapagmataas at palalong tao ay mangungutya. Siya'y gumagawa ng kapalaluan ng kahambugan. Ang pagmamataas ay nagbubulag sa atin sa ating mga pagkakamali at pumipigil sa ating pag-unlad. Sa kabilang banda, ang kababaang loob ay nagbubukas ng pintuan para sa paglago at pagbabago. Alam mo ba na ang mga taong may tunay na kababaang loob ay mas madaling makipag-ugnayan sa iba? Sila ay mas nakikinig kaysa nagsasalita, mas handang matuto kaysa magturo, at mas naghahanap ng katotohanan kaysa pagpapatunay na tama sila. Ang mga taong ito ay nakakagawa ng mas malalim na koneksyon dahil hindi sila nakatuon sa kanilang sarili kundi sa iba. Ang isang tunay na mapagpakumbabang tao ay hindi nangangailangan ng patuloy na pagkilala o papuri. Hindi sila naghahanap ng atensyon o paghanga mula sa iba. Sa halip sila ay kontento sa paggawa ng tama dahil ito ang nararapat, hindi dahil sa anumang maaring makuha nila mula rito. Sa ating lipunan ngayon, madalas nating nakikita ang mga tao na nagpapakita ng huwad na kababaang loob. Mga taong nagpapakumbaba sa kanilang mga salita ngunit naghahanap ng papuri at pagkilala sa kanilang mga puso. Ito ay hindi tunay na kababaang loob, kundi isang mas sopistikadong anyo ng pagmamataas. Ang tunay na kababaang loob
ay nagmumula sa malalim na pag-unawa na ang lahat ng ating kakayahan, talento at pagpapala ay hindi nagmumula sa ating sarili lamang kundi mula sa Diyos. Tulad ng sinabi sa Santiago Kabanata 4, Talata 6, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang kababaang loob ay nagpapahintulot sa atin na tingnan ang ating mga sarili ng makatotohanan, na makita ang ating mga kalakasan ng walang pagmamataas at ating mga kahinaan ng walang pagkadismaya. Ito ay nagbibigay sa atin ng kalayaan mula sa patuloy na pangangailangan na patunayan ang ating halaga sa iba. Sa katotohanan, ang mga taong tunay na mapagpakumbaba ay madalas na mas produktibo at epektibo sa kanilang mga gawain. Hindi sila nasayang ng oras at lakas sa pagtatanggol ng kanilang ego o paghahanap ng papuri. Sa halip sila ay nakatuon sa paggawa ng kanilang trabaho ng mahusay at sa pagtulong sa iba na gawin din ang kanilang mga gawain. Ngunit paano natin mapapatupad ang kababaang loob sa ating pang-araw-araw na buhay? Una, kailangan nating kilalanin na hindi tayo perpekto at tayo ay nagkakamali. Ang pagtanggap ng ating mga pagkakamali at paghingi ng tawad kapag nagkasala tayo ay mga konkretong paraan upang ipakita ang kababaang loob. Pangalawa, kailangan nating matutong makinig, tunay na makinig sa iba. Ang kababaang loob ay nagpapahintulot sa atin na isantabi ang ating mga opinyon at pananaw upang tunay na maunawaan ang perspektibo ng ibang tao. Ito ay nagbibigay daan para sa mas malalim na pag-unawa at koneksyon. Pangatlo, kailangan nating matutong tumanggap ng kritisismo ng walang pagtatanggol o pagiging mapagmataas. Ang kritisismo, kahit na minsan ay masakit, ay maaaring maging isang mahalagang kasangkapan para sa paglago kung tatanggapin natin ito ng may kababaang loob. Pang-apat, kailangan nating matutong magpasalamat. Ang pagkilala sa lahat ng pagpapala at tulong na ating natatanggap mula sa iba at mula sa Diyos ay nagpapanatili sa atin na mapagpakumbaba at nagpapaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa isolation. Ang kababaang loob ay hindi nangangahulugang ikaw ay walang halaga o hindi mahalaga. Sa katunayan, ito ay isang pagkilala na ang iyong tunay na halaga ay hindi nakasalalay sa iyong mga nagawa o sa opinyon ng iba tungkol sa iyo. Ito ay isang malalim na pag-unawa na ikaw ay mahalaga dahil ikaw ay nilikha at minamahal ng Diyos. Sa mundo na patuloy na nagbibigay diin sa pagtatagumpay, kayamanan at katanyagan ang kababaang loob ay maaaring tila counterintuitive. Ngunit ito ang susi sa tunay na kapayapaan at kaligayahan. Kapag tayo ay mapagpakumbaba, hindi tayo patuloy na naghahambing ng ating sarili sa iba o naghahanap ng pagkilala. Sa halip, tayo ay kontento sa kung sino tayo at kung ano ang mayroon tayo. Ang kababaang loob ay hindi lamang isang personal na katangian, kundi isang panlipunang birtud din. Isipin mo kung gaano kalakas ang ating mga komunidad kung ang bawat isa sa atin ay tunay na mapagpakumbaba. Kung tayo ay mas interesado sa paglilingkod kaysa sa pagpapakita, sa pagbibigay, kaysa sa pagtanggap, sa pag-unawa, kaysa sa pagpapaunawa. Napansin mo na ba kung gaano kahirap makatagpo ng taong tunay na mapagpakumbaba sa ating lipunan ngayon? Sa mundo ng social media at selfie, tila nawawala na ang tunay na kababaang loob. Ngunit alam mo ba na ang Biblia ay naglalaman ng maraming aral tungkol sa kababaang loob, lalo na sa paraan ng ating pakikipag-usap sa iba? Isipin mo ito. Bawat araw, umaamin man tayo o hindi, nakikipagbaka tayo sa ating pagmamataas. Maaaring hindi natin ito napapansin, ngunit kapag nagsasalita tayo, madalas na nagiging daan ito para ipakita ang ating kayabangan. Nakikita ito ng Panginoon at sinasabi ng Kawikaan 16:5, kinapupuutan ng Panginoon ang lahat ng may palalong puso. Ang ikalawang palatandaan ng kababaang loob sa pakikipag-usap ay kapag hindi tayo palaging nagnanais na maging sentro ng atensyon. Alam mo ba kung gaano kahirap ito sa panahon ngayon? Sa mundo ng likes, shares at followers,
Parang lahat ay nagpapaligsahan para mapansin. Ngunit ang taong tunay na mapagpakumbaba ay hindi kailangang maging sentro ng usapan. Nakakakita ka na ba ng taong nasa isang grupo at sa halip na ipagmalaki ang kanilang mga nagawa, mas pinipili nilang makinig at magbigay ng papuri sa iba? Iyan ang tunay na kababaang loob. Sa Filipos 2:3, sinasabi sa atin, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa kasakiman o dahil sa pagmamataas. Sa halip, maging mapagpakumbaba kayo at ituring ninyong higit na mahalaga ang iba kaysa sa inyong sarili. Ang mga taong may tunay na kababaang loob ay hindi nangangailangan ng patuloy na pagkilala o papuri. Hindi sila nababalisa kung hindi sila ang pinakikilos-kilos sa usapan. Sa halip natutuwa kapag nakikitang nagliliwanag ang iba. Nakakapagtaka, ngunit ang mga pinakamahahalagang tao sa kasaysayan ay madalas na ang pinakamapagpakumbaba. Isipin mo si Jesus, ang anak ng Diyos mismo na naghugas ng paa ng kanyang mga disipulo, isang gawain na karaniwan lamang ginagawa ng mga alipin noong panahong iyon. Ito ang sukdulan na halimbawa ng kababaang loob. Ngunit maging tapat tayo, hindi ba't madalas tayong nahuhulog sa bitag ng pagnanais na maging sentro ng atensyon? Nais nating marinig ang ating boses. Nais nating mapansin ang ating opinyon. Nais nating makilala bilang ang ekspertong nasa kwarto. May kwento ako tungkol sa isang kaibigan na laging kailangang maging sentro ng atensyon sa bawat pagtitipon. Kapag may nagsasalita tungkol sa kanilang karanasan, agad siyang sasabat para ikwento ang kanyang sariling karanasan na mas kahanga-hanga. Kapag may nagbabahagi ng kanilang tagumpay, sasabihin niya ang kanyang sariling tagumpay na mas malaki. Hindi niya napapansin, ngunit unti-unti, umiiwas na ang mga tao sa kanya. Isang araw, napansin niya na wala nang nag-iimbita sa kanya sa mga pagtitipon. Napagtanto niya na ang kanyang pagnanais na palaging maging sentro ng atensyon ay nagtulak sa mga tao palayo sa kanya. Nagpasya siyang magbago. Sinimulan niyang makinig ng mas mabuti, magbigay ng papuri sa iba, at hayaang magliwanag ang iba. Hindi nagtagal, napansin niya na mas marami na ang gustong makasama siya. Ang kababaang loob sa pakikipag-usap ay hindi nangangahulugang hindi ka na magsasalita o ibabahagi ang iyong mga ideya. Nangangahulugan ito na ikaw ay nagsasalita ng may konsiderasyon, na iniisip mo ang iba bago ang iyong sarili. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng tamang pananaw sa kung sino ka at kung sino ang Diyos. Sa Kawikaan 27:2, sinasabi, hayaan mong ang iba ang magpuri sa iyo at hindi ang iyong sariling bibig, ang iba at hindi ang iyong sariling labi. Ang tunay na mapagpakumbabang tao ay hindi kailangang ipagmalaki ang kanilang sarili. Hayaan nilang ang kanilang mga aksyon at karakter ang magsalita para sa kanila. Sa mundo ng social media ngayon, tila mas mahirap na maging mapagpakumbaba sa ating pakikipag-usap. Tayo ay binombarda ng mga mensahe na nagsasabi sa atin na ipagmalaki ang ating sarili, na ipaalam sa lahat kung gaano tayo kagaling, at na maging authentic, na madalas ay ginagamit bilang dahilan para maging mayabang. Ngunit alam mo ba kung ano ang tunay na nakakagulat? Ang mga taong tunay na mapagpakumbaba ay madalas na mas nirerespeto at hinahangaan kaysa sa mga mayabang. May kakaibang atraksyon sa isang taong hindi kailangang ipagmalaki ang kanilang sarili. Ito ay nagpapakita ng lakas ng loob at seguridad. Paano natin maipapatupad ito sa ating buhay? Narito ang ilang praktikal na paraan. Una, makinig ng mas marami kaysa sa pagsasalita. Ang Santiago 1:19 ay nagsasabi, dapat maging mabilis sa pakikinig ang bawat tao, mabagal sa pagsasalita at mabagal sa pagkagalit. Kapag nakikinig tayo ng tunay, ipinakikita natin na pinapahalagahan natin ang mga saloobin at ideya ng iba. Pangalawa, magbigay ng papuri sa iba ng buong puso. Kapag nakakita ka ng isang taong gumawa ng mahusay na trabaho, sabihin ito sa kanila. Huwag mong hayaang ang inggit o kompetisyon ang pumigil sa iyo mula sa pagkilala sa mga nagawa ng iba. Pangatlo, huwag mong ikumpara ang iyong sarili sa iba. Ang pagkukumpara ay maaaring humantong sa pagmamataas
o pagkakaroon ng mababang tingin sa sarili. Pareho itong hindi nagpapakita ng kababaang loob. Sa halip, ituon mo ang iyong pansin sa pagiging ang pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Pang-apat, aminin ang iyong mga pagkakamali. Walang perpektong tao at ang pagkakaroon ng kakayahang aminin kapag nagkamali ka ay isang malakas na palatandaan ng kababaang loob. Panglima, huwag mong ituring ang iyong sarili na mas mataas kaysa sa iba. Ang Filipos 2:3-4 ay nagsasabi, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa kasakiman o dahil sa pagmamataas. Sa halip, maging mapagpakumbaba kayo at ituring ninyong higit na mahalaga ang iba kaysa sa inyong sarili. Huwag ninyong isipin ang inyong sariling kapakanan lamang, kundi pati na rin ang kapakanan ng iba. Ang kababaang loob sa pakikipag-usap ay isang palatandaan ng espiritual na paglago. Kapag tayo ay lumalago sa ating relasyon sa Diyos, napapagtanto natin kung gaano tayo kaliit sa harap ng Kanyang kadakilaan. At ito ay nagdudulot ng tunay na kababaang loob sa ating mga puso. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagiging mababang loob ay ang pagtanggap ng pagwawasto. Karamihan sa atin, lalo na tayong mga kalalakihan, ay may likas na pagtanggi kapag sinasabihan tayo ng iba na mali tayo o kailangan nating magbago. Isipin mo ito, kailan ka huling sinabihan ng iyong asawa o kaibigan na may problema sa iyong pag-uugali? Ano ang naging unang reaksyon mo? Para sa marami sa atin, ang unang instinct ay depensa o pagtanggi. Ngunit ang tunay na kababaang loob ay nagpapakita ng bukas na puso sa pagwawasto. Sa Kawikaan 15:32, sinasabi sa atin, ang tumatanggi sa pagsaway ay humahamak sa kaniyang sariling kaluluwa, ngunit ang nakikinig sa pagsaway ay nagtatamo ng pangunawa. Pansinin ang kaibahan. Ang pagtanggi sa pagwawasto ay nagdudulot ng kapahamakan, habang ang pagtanggap nito ay nagdudulot ng karunungan. Ang ating Panginoong Hesus mismo ay nagpakita ng perpektong halimbawa ng pagiging mababang loob sa harap ng pagwawasto, bagaman siya ay walang kasalanan. Sa kanyang pagbautismo kay Juan, nang una siyang ayaw bautismuhan ni Juan dahil sinabi nito, "Ako ang dapat na bautismuhan mo." Nagpakita si Jesus ng kababaang loob sa pagsunod sa plano ng Diyos kahit hindi ito kailangan para sa kanyang sarili. Ngunit tayo, mga kapatid, ay hindi perpekto. Kailangan natin ang pagwawasto. At ang ating reaksyon sa pagwawasto ay isang matibay na sukatan ng tunay na kababaang loob na nasa ating puso. May 3 uri ng pagwawasto na dumarating sa ating buhay at ang bawat isa ay nagbibigay ng pagkakataon para ipakita ang kababaang loob. Una, ang pagwawasto mula sa salita ng Diyos. Kapag binabasa natin ang Biblia at nakakatagpo tayo ng talatang tumatama sa ating konsensya, ano ang ating ginagawa? Sinasabi ba natin, hindi naman ganyan ang ibig sabihin niyan? O hindi naman yan angkop sa aking sitwasyon? O tinatanggap natin ito ng may kababaang loob at hinahayaan itong baguhin tayo? Sa Hebreo 4:12, sinasabi sa atin, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at tumatagos hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak at makapanghuhusga ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ang salita ng Diyos ay idinisenyo upang iwasto tayo. Ngunit kung wala tayong kababaang loob, magiging matigas ang ating puso at hindi tayo mababago. Ikalawa, ang pagwawasto mula sa mga taong inilagay ng Diyos sa ating buhay. Maaaring ito ay ating asawa, ating pastor, isang malapit na kaibigan, o kahit isang kasamahan sa trabaho. Ang Diyos ay madalas gumagamit ng ibang tao para ipakita sa atin ang ating mga bulag na bahagi, ang mga aspeto ng ating pagkatao na hindi natin nakikita. May isang kapatid ako sa pananampalataya na nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanyang buhay dahil sa simpleng pagwawasto ng kanyang asawa. Sa loob ng maraming taon, siya ay kilala bilang mapusok at madaling magalit sa kanyang lugar ng trabaho at maging sa simbahan. Ngunit isang araw, matapos ang isang mainit na argumento, sinabi ng kanyang asawa sa kanya, "Alam mo ba na kapag nagagalit ka,
Wala nang nakikinig sa iyo? Hindi mo na naipapahayag ang iyong punto, nakikita lang nila ang iyong galit. Ang simpleng obserbasyon na iyon ay nagbukas ng kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, nakita niya kung paano siya tinitingnan ng ibang tao. Ngayon, siya ay isa sa pinakamabisang leader sa aming simbahan dahil natuto siyang makinig sa pagwawasto ng may kababaang loob. Ikatlo, ang pagwawasto mula sa mga pagsubok at kahirapan sa buhay. Minsan, ang pinakamahusay na guro ay ang mga karanasan natin mismo. Kapag nabibigo tayo, kapag nagkakamali tayo, kapag nagdurusa tayo dahil sa ating mga desisyon, ito ang mga sandali kung saan maaari tayong matuto ng mahahalagang aral. Sa Santiago 1:4, sinasabi sa atin, "Mga kapatid ko, ibilang ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahuhulog sa iba't ibang tukso, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At hayaang magkaroon ng ganap na gawa ang pagtitiis upang kayo'y maging ganap at lubos na walang kakulangan sa anumang bagay." Ang pagwawasto sa anumang anyo nito ay hindi kailanman madali. Subalit ang ating tugon dito ay mahalaga. Ang taong may tunay na kababaang loob ay hindi lamang tumatanggap ng pagwawasto, hinahanap pa niya ito. Tulad ng sinasabi sa Kawikaan 9:9, "Bigyan mo ng turo ang taong pantas at siya'y magiging lalong pantas. Turuan mo ang taong matuwid at siya'y lalago sa kaalaman." Ngunit bakit napakahirap para sa atin na tanggapin ang pagwawasto? Dahil ito ay humahamon sa ating pagmamataas at pagmamalaki. Kapag sinasabihan tayo na mali tayo, ang ating ego ay nasasaktan. Nararamdaman nating nasasailalim tayo sa taong nagwawasto sa atin at para sa marami sa atin, lalo na sa mga kalalakihan, ito ay hindi komportabling posisyon. Subalit ito ang kagandahan ng kababaang loob. Hindi ito nangangahulugan na ikaw ay mahina. Sa katunayan, nangangailangan ito ng matinding lakas ng kalooban at seguridad sa iyong pagkakakilanlan kay Kristo para tanggapin na hindi ka perpekto at kailangan mong matuto at lumago. Isipin mo si Haring David. Siya ay isa sa pinakadakilang hari ng Israel, isang malakas na mandirigma at isang lalaking ayon sa puso ng Diyos. Ngunit nang siya ay magkasala laban kay Batsheba at kay Urias at hinatulan siya ni Propeta Nathan, ano ang kanyang ginawa? Hindi siya naghanap ng dahilan. Hindi niya pinarusahan ang mensahero. Sa halip, siya ay nagpakumbaba at umamin, "Ako'y nagkasala laban sa Panginoon." Ang kanyang tugon na iyon ay nagpapakita ng tunay na kababaang loob. At dahil dito, bagamat nagdusa si David sa mga konsekwensya ng kanyang kasalanan, pinatawad siya ng Diyos at ipinagpatuloy ang kanyang layunin sa buhay ni David. Sa ating panahon ngayon, lalo na sa mundo ng social media at instant opinions, mas mahirap na tanggapin ang pagwawasto. Tayo ay nabubuhay sa kulturang cancel, kung saan ang mga tao ay mabilis na husgahan at itapon dahil sa kanilang mga pagkakamali. Sa ganitong klima, natural lamang na maging depensibo tayo kapag sinasabihan tayo na mali tayo. Ngunit bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay tinawag sa isang mas mataas na pamantayan. Tinawag tayong maging tulad ni Kristo, na bagaman Diyos ay nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan. Ang tunay na kababaang loob ay nagsisimula sa pag-amin na tayo ay hindi perpekto, na tayo ay palaging nangangailangan ng pagwawasto at paggabay, at na ang pagwawasto ay hindi isang pag-atake sa ating pagkatao, kundi isang pagkakataon para lumago at maging mas malapit sa imahen ni Kristo. Kaya sa susunod na ikaw ay mawasto, maging ito ay mula sa salita ng Diyos, mula sa isang taong mahal mo, o mula sa isang mahirap na karanasan, tandaan na ang iyong tugon ay isang pagsubok ng iyong kababaang loob. At ang kababaang loob ay hindi isang kahinaan. Ito ay isang kalakasan na nagmumula sa pagkakakilanlan mo kay Kristo. Sa mundong puno ng pagmamayabang at pagkamakasarili, isa sa mga katangiang tunay na nagpapakita ng kababaang loob ay ang ating kakayahang magturo at magbahagi ng karunungan sa iba. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng ating nalalaman, kundi tungkol sa tunay na pagnanais na tulungan ang iba na umunlad. Isipin mo ito.
May mga taong talagang pinagkalooban ng Diyos ng kahangahangang talino at karunungan. Ngunit paano nila ginagamit ang mga biyayang ito? May mga taong itinatago ang kanilang kaalaman, ikinukulong ito sa sarili dahil sa takot, pagkamakasarili, o dahil sa paniniwala na dapat paghirapan ng iba ang karunungang kanilang natutunan. Ngunit hindi ito ang paraan ng isang taong may tunay na kababaang loob. Ang tunay na kababaang loob ay nagpapakita sa paraan kung paano tayo nagbabahagi ng ating kaalaman. Hindi ito nagmamataas o nagpaparamdam sa iba na sila ay mangmang. Sa halip, ito ay nagbabahagi ng karunungan na may pagmamahal at paggalang, na kinikilala na ang lahat ay may kakayahang matuto at umunlad. Sa Biblia, makikita natin ang perpektong halimbawa nito kay Jesus. Siya, na siyang pinakamatalinong guro na nabuhay, ay hindi nagmataas sa kanyang pagtuturo. Sa halip, gumamit siya ng mga simpleng talinghaga at kwento na madaling maintindihan ng mga karaniwang tao. Hindi niya itinago ang kanyang karunungan, bagkus ay ibinuhos niya ito ng buong puso sa kanyang mga disipulo at sa lahat ng gustong makinig. Paano naman tayo? Kapag may natututunan tayong mahalagang aral o karunungan, ano ang una nating ginagawa? Itinatago ba natin ito para sa ating sarili o hinahanap natin agad ang paraan para maibahagi ito sa iba? May kilala akong lalaki na naging matagumpay sa negosyo. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtatrabaho at pag-aaral, natuklasan niya ang mga estratehiya at pamamaraan na talagang gumagana. Ngunit sa halip na itago ang mga ito, nagpasya siyang magtayo ng isang programa kung saan tinuturuan niya ang mga bagong negosyante ng libre. Hindi siya natatakot na baka maging kakompetensya niya ang mga tinuturuan niya. Sa halip, natutuwa siya sa ideya na maraming tao ang makikinabang sa kanyang natutunan. Ito ang diwa ng kababaang loob sa pagbabahagi ng karunungan. Hindi ito nangangamba na baka maubos ang ating alam o mawalan tayo ng halaga kapag ibinabahagi natin ang ating kaalaman. Sa katunayan, kadalasan, habang nagtuturo tayo, lalo pa tayong natututo. Ngunit may isang babala. Ang pagtuturo at pagbabahagi ng karunungan ay dapat gawin ng may tamang intensyon. Kung nagtuturo tayo para ipakita kung gaano tayo katalino o para makakuha ng papuri, hindi iyon kababaang loob. Iyon ay pagmamayabang na nakabalat kayo. Ang tunay na kababaang loob sa pagtuturo ay nakikita kapag nagbabahagi tayo ng karunungan hindi para sa ating sariling karangalan, kundi para sa kapakanan ng iba. Ito ay nagmumula sa pagkilala na ang anumang kaalaman saan o karunungang mayroon tayo ay regalo mula sa Diyos at hindi natin pag-aari. Isang mahalagang aspeto rin ng kababaang loob sa pagtuturo ay ang pagiging bukas sa ideya na maaari rin tayong matuto mula sa mga tinuturuan natin. Hindi tayo perpekto at kadalasan ang mga bagong pananaw at pag-unawa ay dumarating sa atin mula sa mga hindi inaasahang mapagkukunan. Tandaan, ang pinakamahusay na mga guro ay yaong mga patuloy na nag-aaral. Sila ang mga taong alam na hindi sila nakakaalam ng lahat at handang aminin ito. Sila ay handang makinig, matuto, at baguhin ang kanilang mga pananaw kapag kinakailangan. Kaya sa susunod na pagkakataon na may matutunan ka, isipin mo kung paano mo ito maibabahagi sa paraang nagpapakita ng tunay na kababaang loob. Hindi para ipakita kung gaano ka katalino, kundi para talagang makatulong at magbigay ng halaga sa buhay ng iba. Sa huli, tandaan na ang pinakadakilang guro na nabuhay, si Jesus, ay nagturo hindi mula sa trono, kundi mula sa krus. Iyon ang tunay na kapangyarihan ng pagtuturo na may kababaang loob. Ito ay naglilingkod, nagmamahal, at nagbibigay buhay sa iba. Ito ang hamon sa atin. Gamitin ang ating karunungan hindi para itaas ang ating sarili, kundi para iangat ang iba. Kapag ginawa natin ito, hindi lamang tayo nagpapakita ng tunay na kababaang loob, kundi nagiging instrumento rin tayo ng pagbabago at pagpapala sa mundo. Sa mundo ngayon na puno ng social media at self-promotion, napakahirap tanggapin na tayo ay may mga limitasyon. Lahat tayo ay may hangganan sa ating kakayahan, talento,
kaalaman, at lakas. Ngunit ang tunay na mababang loob na tao ay bukas palad na kinikilala ang kanyang mga limitasyon nang walang kahihiyan o pagtatanggol. Isipin mo ito, ilang beses ka na bang nahulog sa bitag ng pag-iisip na kaya mong gawin ang lahat? Na ikaw ay walang hangganan? Karamihan sa atin, lalo na kaming mga kalalakihan, ay nahihirapang sabihin ang mga salitang, "Hindi ko alam" o "Hindi ko kaya." Parang nakakahiya, di ba? Parang pagpapakita ng kahinaan. Ngunit ang banal na espiritu ay nagtuturo ng kabaliktaran. Ang tunay na kalakasan ay nagmumula sa matapat na pagkilala kung saan tayo limitado. Tingnan natin ang halimbawa ni Moises sa Exodo 4:10-12. Nang tawagin siya ng Diyos para pamunuan ang Israel palabas ng Ehipto, ano ang kanyang unang tugon? "O Panginoon, hindi ako magaling magsalita. Mabagal ang aking dila." Inamin ni Moises ang kanyang limitasyon sa pagsasalita. Hindi niya sinubukang magpanggap na perpekto siya. At paano tumugon ang Diyos? Hindi niya sinabi, "Ay mali ka, Moises, napakagaling mong tagapagsalita." Sa halip sinabi niya, "Sino ang nagbigay ng bibig sa tao? Humayo ka at tutulungan kita sa pagsasalita." Nakita mo? Ang Diyos ay hindi nangangailangan ng ating pagkukunwaring perpekto. Gusto niya ang ating katapatan tungkol sa ating mga limitasyon upang siya ay makapagpakita ng kanyang kapangyarihan sa ating mga kahinaan. Sa 2 Korinto 2:9-10, ibinahagi ni Pablo ang kanyang sariling karanasan. "Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Kaya't buong kagalakan na ipagmamalaki ko ang aking mga kahinaan, upang manahan sa akin ang kapangyarihan ni Kristo." Ang pagkilala sa ating mga limitasyon ay hindi pagkukulang o kahinaan ng pagkatao. Ito ay malalim na katalinuhan at katapatan. Kapag kinikilala natin ang ating mga hangganan, nagbubukas tayo ng pinto para sa dalawang mahalagang bagay. Una, para sa Diyos na kumilos sa mga lugar na hindi natin kayang abutin. At pangalawa, para sa iba na mag-ambag ng kanilang mga kaloob at talento sa mga lugar na tayo ay kulang. Marami sa ating mga kalalakihan ay may maling paniniwala na ang pagiging malakas ay nangangahulugang kailangan nating magpakita na kaya natin ang lahat. Ngunit isipin mo ang isang basketball team. Kung ang bawat manlalaro ay gustong maging scorer lamang at walang gustong maging defensive specialist o rebounder, magiging mahina ang koponan. Ang tunay na malakas na koponan ay binubuo ng mga manlalarong alam ang kanilang mga kalakasan at limitasyon, at nagtutulungan sila para mapunan ang mga kakulangan ng isa't isa. Ganyan din dapat tayo sa ating pamilya, trabaho, at sa iglesia. Kapag tinanggap natin na hindi tayo perpekto, hindi tayo marunong sa lahat ng bagay, at hindi natin kayang gawin ang lahat, nagkakaroon tayo ng tunay na kalayaan, ang kalayaan na maging totoo sa ating sarili, na humingi ng tulong at na makipagtulungan sa iba. Ngunit pag-ingatan natin ang mga huwad na pagpapakumbaba. Maraming nagsasabi, "Hindi ko kaya iyan," hindi dahil totoo, kundi dahil takot sila o tamad. Ang tunay na pagkilala sa ating mga limitasyon ay hindi dahilan para umiwas sa responsibilidad. Sa halip, ito ay matapat na pagsusuri sa ating sarili na nagsasabi, "Ito ang kaya kong gawin ng mahusay, at dito ako maaaring mangailangan ng tulong." May isang lalaki akong kilala, isang executive sa isang malaking kumpanya. Siya ay mahusay sa strategic planning at leadership, pero alam niyang hindi siya magaling sa mga detalye at organizational tasks. Sa halip na itago ito o magpanggap, bukas palad niyang kinilala ang limitasyong ito at kumuha ng isang assistant na magaling sa mga bagay na ito. Ang resulta? Ang kanilang team ay naging isa sa pinakamahusay sa kumpanya dahil ang bawat isa ay gumagamit ng kanilang mga kalakasan at kinikilala ang kanilang mga limitasyon. Maaaring isip mo ngayon, paano ko malalaman ang aking mga tunay na limitasyon? Paano ko malalaman kung ito ay tunay na hangganan o simpleng takot lamang? Magandang tanong yan. Una, manalangin para sa karunungan. Hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo ang iyong tunay na mga kalakasan at limitasyon. Pangalawa,
Humingi ng pananaw mula sa mga taong pinagkakatiwalaan mo at kilala kang mabuti. Madalas, nakikita nila ang mga bagay tungkol sa atin na hindi natin nakikita. Pangatlo, subukan ang iba't ibang bagay. Kung hindi mo pa nasubukan, paano mo malalaman kung limitasyon mo talaga ito? Tandaan, ang pagkilala sa iyong mga limitasyon ay hindi nangangahulugang ikaw ay limitado sa kung ano ka ngayon. Maaari tayong lumago, matuto, at umunlad. Ngunit ang paglago ay nagsisimula sa matapat na pagkilala kung nasaan tayo ngayon. Isang mahalagang bahagi ng pagkilala sa ating mga limitasyon ay ang pag-unawa na tayo ay nilikha ng Diyos para maging bahagi ng isang katawan, ang katawan ni Kristo. Sa Korinto 12, itinuturo ni Pablo na ang bawat bahagi ng katawan ay mahalaga, ngunit may iba't ibang tungkulin. Hindi lahat ay mata, hindi lahat ay kamay. Ang mata ay hindi makapagsasabi sa kamay, hindi kita kailangan. Ganon din, ang iyong mga limitation ay nagpapaalala na kailangan mo ang iba at kailangan ka rin nila. Ang isang lipunan na nagbibigay halaga lamang sa mga malakas at perpekto ay isang lipunan na puno ng pagkukunwari at pagsisinungaling sa sarili. Ang mga tunay na malakas na komunidad ay binubuo ng mga taong sapat, ang kababaang loob para aminin ang kanilang mga limitasyon at sapat ang katapangan para ipakita ang kanilang mga kalakasan. Kaya ngayon, hinihikayat kita na gumawa ng isang matapat na pagsusuri. Ano ang iyong mga limitasyon? Hindi para ikahiya ang mga ito, kundi para makilala at tanggapin ang mga ito. Ano ang mga bagay na hindi mo kayang gawin ng mag-isa? Ano ang mga lugar sa iyong buhay na kailangan mo ang tulong ng iba o ang tulong ng Diyos? Kapag ginawa mo ito, makikita mong ang pagkilala sa iyong mga limitasyon ay hindi nagkukulong sa iyo. Sa halip, ito ay nagpapalaya sa iyo. Nagpapalaya ito sa iyo mula sa bigat ng pagkukunwari. Nagpapalaya ito sa iyo para humingi ng tulong. Nagpapalaya ito sa iyo para maranasan ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa iyong mga kahinaan. At higit sa lahat, ito ay nagpapakita ng tunay na kababaang loob, ang uri ng kababaang loob na pinahahalagahan ng banal na espiritu, ngunit napakadalang nating nakikita sa mundo ngayon. Sa mundong ngayon, isa sa mga pinakamahirap tanggapin ay ang pagwawasto at pagpaparusa. Kapag iniwasto tayo, ang natural na reaksyon ay maging depensibo, maghanap ng dahilan, o kaya'y isisi sa iba ang ating mga pagkakamali. Ngunit ang taong may tunay na kababaang loob ay tumatanggap ng pagwawasto ng bukas ang puso at isipan. Isipin mo ito. Noong huling beses ba na sinabihan ka na mali ka, ano ang naging unang reaksyon mo? Nakaramdam ka ba ng pag-init ng iyong mukha, ng biglang pagbilis ng tibok ng iyong puso? Karamihan sa atin ay ganyan ang nararamdaman. Hindi madaling tanggapin na nagkamali tayo, lalo na kung ito'y sa harap ng ibang tao. Ngunit sa Biblia, makikita natin ang mga halimbawa ng mga taong tumanggap ng pagwawasto at nagbago dahil dito. Si Haring David, nang harapin siya ni Propeta Nathan tungkol sa kanyang kasalanan kay Bathsheba, hindi siya naghanap ng palusot. Sa halip sinabi niya, "Nagkasala ako sa Panginoon." Ang kanyang kababaang loob ang nagdala sa kanya sa tunay na pagsisisi. Ang problema sa ating lipunan ngayon ay tayo'y nabubuhay sa panahon ng cancel culture, kung saan ang pagkakamali ay hindi pinapatawad at ang pagwawasto ay tinuturing na pag-atake sa ating pagkatao. Nagtatayo tayo ng mga pader ng pride para protektahan ang ating mga ego, ngunit sa katunayan, hinaharangan natin ang ating paglago. May isang kwento tungkol sa isang batang lalaki na gustong maging mahusay na basketball player. Araw-araw pinapanood siya ng kanyang coach at binibigyan ng mga pagwawasto. Itaas mo ang iyong siko. Ibaba mo ang iyong tuhod. Focus sa target. Sa simula, nainis ang bata. Bakit ba lagi siyang sinasabihan? Ngunit nang tanggapin niya ang mga pagwawastong ito at isapraktika ang mga ito, unti-unti siyang bumuti hanggang sa naging isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa kanilang liga. Ganyan din dapat tayo sa espiritual na buhay. Kapag iniwasto tayo ng Diyos, ng ating mga pastol o ng ating mga kapatid sa pananampalataya,
Dapat nating tanggapin ito bilang pagkakataon para lumago, hindi bilang pag-atake sa ating pagkatao. Sa Kawikaan 12:1 sinasabi, ang sinumang nagmamahal sa disiplina ay nagmamahal sa kaalaman, ngunit ang namumuhi sa pagsaway ay hangal. Ang taong may tunay na kababaang loob ay nauunawaan na ang pagwawasto ay hindi kaaway, kundi kaibigan na tumutulong sa atin na maging mas mabuti. Maging sa trabaho, sa pamilya o sa simbahan, ang kakayahan nating tanggapin ang pagwawasto ay nagpapakita ng ating tunay na karakter. Ito'y nagpapakita kung gaano tayo ka-secure sa ating pagkakakilanlan kay Kristo. Kung nahihirapan kang tanggapin ang pagwawasto, subukan mong gawin ang mga ito. Una, huminga muna ng malalim bago sumagot. Pangalawa, magpasalamat sa taong nagwawasto sa iyo. Pangatlo, humingi ng karagdagang detalye kung paano ka maaaring bumuti. At pang-apat, ipanalangin na bigyan ka ng Diyos ng kakayahang makita ang pagwawastong ito bilang regalo, hindi bilang parusa. Tandaan, kahit si Jesus, ang perpektong anak ng Diyos, ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang pinagdusahan. Hebreo 9:8. Kung si Jesus ay handang matuto sa pamamagitan ng paghihirap, sino tayo para tumanggi sa pagwawasto? Ang pagtanggap ng pagwawasto at pagpapaparusa ay hindi lamang tungkol sa pag-amin ng ating mga pagkakamali. Ito'y tungkol sa pagkilala na tayo'y nasa proseso pa rin ng paglago, na tayo'y hindi pa kumpleto at na kailangan natin ang tulong ng iba para makita ang ating mga blind spot. Kaya sa susunod na ikaw ay iwasto, sa halip na maging depensibo, subukang sabihin, salamat sa iyong feedback. Paano ako maaring bumuti? Makikita mo kung paano magbabago ang iyong buhay kapag tinanggap mo ang pagwawasto bilang daan tungo sa paglago, hindi bilang hadlang sa iyong kaligayahan. Sa mundo natin ngayon, madalas nating nakikita ang mga taong naniniwalang alam na nila ang lahat. Ito ang 7 kababaang loob na talagang bihirang makita, ang tunay na pagiging bukas sa pagbabago. Isipin mo ito, ilang beses ka na ba nakatagpo ng taong handang aminin na mali siya, na handang baguhin ang kanyang pananaw kapag napatunayang mali? Sa katotohanan, isa ito sa pinakamahalagang katangian na hinahanap ng banal na espiritu sa atin, ngunit kadalasan, ito rin ang pinakamahirap gawin. Mayroong isang kwento sa Biblia tungkol kay Apostol Pedro. Isa siya sa pinakamalapit na alagad ni Jesus, ngunit mayroon siyang malalim na pagkakamali tungkol sa mga hentil. Naniwala siyang ang kaligtasan ay para lamang sa mga Hudyo. Ngunit sa Gawa 10, binigyan siya ng Diyos ng pangitain na nagpabago sa kanyang pag-iisip. Nakita niya ang isang malapad na kumot na puno ng mga hayop na itinuturing na marumi ayon sa batas ng mga Hudyo, at sinabi sa kanya ng Diyos na kainin ang mga ito. 3 beses niyang tinanggihan, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, huwag mong tawaging marumi ang anumang nilinis ko na. Hindi madali para kay Pedro na tanggapin ang pagbabagong ito. Isipin mo, ilang dekada siyang nabuhay na naniniwala sa isang bagay, tapos bigla, kinakailangan niyang baguhin ang kanyang buong pananaw. Ngunit ang kanyang pagiging bukas sa pagbabago ang nagbukas ng pintuan para sa libu-libong hentil na makatanggap ng ebanghelyo. Ang kanyang pagpapakumbaba ang nagdala ng pagbabago na nagpalaganap ng Kristyanismo sa buong mundo. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging bukas sa pagbabago? Hindi ito nangangahulugang wala tayong paninindigan o na palagi tayong sumasang-ayon sa lahat ng bagong ideya. Ang tunay na pagiging bukas sa pagbabago ay nangangahulugang handa tayong suriin ang ating mga paniniwala sa liwanag ng katotohanan. Kapag napatunayang mali tayo, hindi tayo nagmamatigas o naghahanap ng dahilan. Sa halip, tinatanggap natin ang pagkakamali at nagbabago. Sa ating panahon ng social media at fake news, mas mahalaga kaysa dati ang katangiang ito. Napakadaling makulong sa ating sariling echo chamber kung saan ang tanging naririnig natin ay ang mga opinyon na sumasang-ayon sa atin. Napakadaling maniwala na tayo ay palaging tama at ang mga taong hindi sumasang-ayon sa atin ay palaging mali. Ngunit ang tunay na karunungan ay nagmumula sa pagkilala na limitado ang ating pangunawa. May isang sikat na kasabihan,
Kapag tumigil ka sa pag-aaral, tumigil ka sa paglago. Ito ay totoo hindi lamang sa akademikong kaalaman, kundi pati na rin sa ating espiritual na buhay. Ang mga taong pinakamalapit sa Diyos ay yaong mga patuloy na naghahanap ng mas malalim na pangunawa sa Kanyang salita at handang baguhin ang kanilang mga maling paniniwala kapag natuklasan nila ang katotohanan. Isipin mo si Saulo ng Tarso na naging Apostol Pablo. Siya ay isang maingat na Pariseo na naniniwalang ginagawa niya ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pag-uusig sa mga Kristiyano. Ngunit nang makatagpo niya si Jesus sa daan patungong Damasco, hindi siya nagmatigas. Sa halip, tinanggap niya ang katotohanang mali siya at ganap na binago ang kanyang buhay. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba at pagiging bukas sa pagbabago, naging isa siya sa pinakamaimpluwensyang apostol sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ngunit bakit nga ba napakahirap para sa atin na maging bukas sa pagbabago? Una, mayroong takot. Takot na aminin na mali tayo. Takot na baka magmukhang mahina o hindi matalino. Pangalawa, mayroong pride o pagmamataas. Gustong-gusto nating isipin na tayo ay palaging tama, na ang ating pag-unawa ay kumpleto na. At pangatlo, mayroong kaginhawahan. Mas madali ang manatili sa ating mga nakasanayang paniniwala kaysa sa harapin ang posibilidad na kailangan nating baguhin ang ating pag-iisip at pamumuhay. Subalit ang banal na espiritu ay patuloy na nagtutulak sa atin tungo sa katotohanan. Sa Juan 16:13, sinabi ni Jesus, "Ngunit kapag dumating na ang espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan." Pansinin na hindi ito isang instant na proseso. Hindi sinabi ni Jesus na ibibigay sa atin ng espiritu ang lahat ng katotohanan sa isang iglap. Sa halip, papatnubayan tayo, hakbang-hakbang, patungo sa mas malalim na pangunawa. Kaya paano natin mapapalago ang kababaang loob na ito? Una, kailangan nating kilalanin na limitado ang ating kaalaman. Kahit ang pinakamatalino sa atin ay alam lamang ang isang maliit na bahagi ng lahat ng maaaring malaman. Pangalawa, kailangan nating aktibong makinig sa mga perspektibo na naiiba sa atin. Hindi para tanggapin ang lahat ng naririnig natin, kundi para palawakin ang ating pangunawa. At pangatlo, kailangan nating regular na suriin ang ating mga paniniwala sa liwanag ng salita ng Diyos na handang iwaksi ang anumang hindi naaayon dito. Sa ating panahon ng polarisasyon at pagkakahati-hati, ang katangiang ito ay maaaring maging malakas na saksi para sa mundo. Kapag nakita ng mga tao na tayo ay hindi dogmatiko o matigas ang ulo, kundi bukas sa katotohanan at handang baguhin ang ating mga pananaw kapag kinakailangan, ito ay nagpapakita ng isang uri ng lakas na bihira sa mundo ngayon, ang lakas ng tunay na pagpapakumbaba. Maaaring isipin mo, pero paano kung ang iba ay sumusubok na akitin ako palayo sa katotohanan? Hindi ba dapat akong maging matatag sa aking paniniwala? Oo, dapat tayong maging matatag sa mga pangunahing katotohanan ng ating pananampalataya. Ngunit maging ang ating pag-unawa sa mga pangunahing katotohanang ito ay maaaring lumago at lumalalim sa paglipas ng panahon. At maraming aspeto ng ating pananampalataya kung saan maaaring may iba't ibang lehitimong interpretasyon at pananaw. Tandaan natin na ang pagiging bukas sa pagbabago ay hindi nangangahulugang wala tayong matatag na paniniwala. Sa halip, ito ay nangangahulugang ang ating mga paniniwala ay nakaugat sa paghahanap ng katotohanan, hindi sa pagtatanggol ng ating ego o pagpapanatili ng ating comfort zone. Ang kababaang loob ay isa sa mga pinakamahalagang katangian na dapat taglayin ng isang tunay na Kristiyano. Ngunit sa mundong puno ng kayabangan at pagmamalaki, naging napakahirap sundin ang halimbawa ni Kristo pagdating sa kababaang loob. Marami sa atin ang nagsasabing tayo'y mapagpakumbaba, ngunit ang ating mga kilos ay madalas na sumasalungat sa ating mga sinasabi. Isipin mo ito. Kailan ka huling umamin na nagkamali ka? Gaano kadali para sa iyo na tanggapin ang kritisismo mula sa ibang tao? Kailan mo huling pinuri ang ibang tao nang walang inaasahang kapalit? Ang mga tanong na ito ay nagpapakita kung gaano kahirap isabuhay ang tunay na kababaang loob. Ayon sa Biblia,
Ang Diyos ay kumakalaban sa mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ito ay mababasa sa Santiago 4:6. Ngunit ano ba talaga ang ibig sabihin ng maging mapagpakumbaba? Hindi ito nangangahulugan ng pagpapakita ng kahinaan o pagiging walang halaga. Ang tunay na kababaang loob ay ang pagkilala sa ating tunay na kalagayan sa harap ng Diyos, na tayo ay mga nilalang na may limitasyon at nangangailangan ng Kanyang biyaya. Sa araw-araw, maraming sitwasyon ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na ipakita ang kababaang loob. Ngunit sa kasamaang palad, halos wala sa atin ang nagsasagawa nito. Bakit? Dahil ang ating likas na pagkatao ay laging naghahanap ng papuri, pagkilala at pagpapahalaga. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating humingi ng tulong sa banal na espiritu upang mabago ang ating pag-iisip at puso. Sa pag-aaral na ito, titingnan natin ang 8 salita ng kababaang loob na pinahahalagahan ng banal na espiritu ngunit bihirang gamitin ng mga tao. Ang mga salitang ito ay maaaring magbago ng ating mga relasyon, magpalalim ng ating pananampalataya, at magdala sa atin ng kapayapaan at kagalakan na hindi maibibigay ng mundo. Ang unang salita ng kababaang loob ay, "Nagkamali ako." Ilan sa inyo ang nahihirapang sabihin ang mga salitang ito? Karamihan sa atin ay nahihirapan dahil ayaw nating aminin na tayo ay nagkakamali. Ngunit ang katotohanan ay lahat tayo ay nagkakamali. Walang sino man ang perpekto maliban sa Diyos. Sa Kawikaan 28:13, sinasabi sa atin, "Ang nagtatago ng kanyang mga pagkakasala ay hindi uunlad, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga ito ay makatatanggap ng awa." Kapag inaamin natin ang ating mga pagkakamali, hindi lamang natin pinapakita ang ating kababaang loob, kundi binibigyan din natin ang Diyos ng pagkakataon na ipakita ang kanyang awa at biyaya sa ating buhay. Naalala ko ang isang kaibigan na nagngangalang Pedro. Siya ay isang pastor na kilala sa kanyang katalinuhan at kahusayan sa pangangaral. Isang araw, habang siya ay nangangaral, nagkamali siya sa pagbanggit ng isang talata sa Biblia. Sa halip na itama ang kanyang sarili o balewalain ito, huminto siya at sinabi sa kongregasyon, "Nagkamali ako. Hayaan ninyong itama ko ang aking sarili." Ang simpleng pagtanggap na iyon ng kanyang pagkakamali ay nagpakita ng higit na karunungan at lakas kaysa sa anumang sermon na kanyang naibahagi. Ang pagkilala at pagtanggap sa ating mga pagkakamali ay hindi lamang nagpapakita ng kababaang loob, kundi nagpapatibay din ng ating kredibilidad at integridad. Ito ay nagpapakita na tayo ay tapat at handang matuto mula sa ating mga kamalian. Ang ikalawang salita ng kababaang loob ay paumanhin. Ang salitang ito ay madalas na ginagamit pero bihirang sinasabi ng may tunay na pagsisisi. Kapag tayo ay humihingi ng paumanhin, dapat itong manggaling sa puso, hindi lamang sa mga labi. Sa Mateo 5:23-24, sinabi ni Jesus, "Kaya't kung inihahandog mo ang iyong kaloob sa altar, at doon ay naaalaala mo na ang iyong kapatid ay may anumang laban sa iyo, iwan mo ang iyong kaloob sa harap ng altar, at humayo ka, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at pagkatapos ay bumalik ka at ihandog ang iyong kaloob." Ang tunay na paghingi ng paumanhin ay nangangailangan ng kababaang loob dahil kailangan mong tanggapin na ikaw ay nagkamali at nakasakit ng ibang tao. Hindi ito madali, lalo na kung sa palagay mo ay hindi mo naman talaga kasalanan o kung sa palagay mo ay OA lang ang reaksyon ng taong nasaktan mo. Ngunit tandaan, ang paghingi ng paumanhin ay hindi tungkol sa kung sino ang tama o mali. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa relasyon ng higit pa kaysa sa iyong pride. Kapag tayo ay humihingi ng paumanhin, hindi lamang natin pinapagaling ang sugat ng iba, kundi pinagagaling din natin ang ating sarili mula sa sakit ng pride at pagkakasala. Ang ikatlong salita ng kababaang loob ay, "Tulungan mo ako." Marami sa atin ang nahihirapang humingi ng tulong dahil ayaw nating ipakita na tayo ay mahina o nangangailangan. Ngunit ang katotohanan ay lahat tayo ay nangangailangan ng tulong sa isang punto o iba pa. Sa Galatia 6:2, sinasabi sa atin, "Mangagdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa
at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Hindi tayo idinisenyo ng Diyos upang mamuhay ng mag-isa. Tayo ay nilikha para sa komunidad, para sa pakikipag-ugnayan. Ang paghingi ng tulong ay nagpapakita ng kababaang loob dahil kinikilala mo na hindi mo kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Ito ay nagpapakita na ikaw ay handang matuto mula sa iba at na ikaw ay nagpapahalaga sa kanilang kaalaman at kakayahan. Ang ikaapat na salita ng kababaang loob ay, hindi ko alam. Sa mundo ngayon, maraming nagpapanggap na alam nila ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay walang sino man sa atin ang nakakaalam ng lahat. Ang pagtanggap na hindi mo alam ang lahat ay isang tanda ng tunay na kababaang loob. Sa Kawikaan 11:2 sinasabi sa atin, kapag dumating ang kapalaluan, darating din ang kahihiyan, ngunit ang karunungan ay kasama ng mga mapagpakumbaba. Ang mga taong tunay na marunong ay alam na marami pa silang hindi alam. Sila ay handang aminin ito at patuloy na matuto. Kapag sinasabi nating, hindi ko alam, binubuksan natin ang ating sarili sa bagong kaalaman at pananaw. Hindi natin pinapalaki ang ating ego sa pamamagitan ng pagpapanggap na alam natin ang lahat. Sa halip, tayo ay nagiging mas bukas sa katotohanan at sa mga bagong ideya. Sa mundong puno ng kaguluhan at alitan, ang kapayapaan ay naging isang mahahalagang kayamanan na hinahanap ng marami, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakasumpong. Ang banal na espiritu ay nagbibigay halaga sa kapayapaan, hindi lamang bilang kawalan ng gulo, kundi bilang isang positibong puwersa na nagbibigay buhay sa relasyon at nagpapatatag sa komunidad. Isipin mo ang isang tahimik na umaga. Ang hangin ay malamig, ang mga ibon ay umaawit, at may kapayapaan sa iyong kapaligiran. Ganyan dapat ang pakiramdam ng tunay na kapayapaan sa ating espiritu. Ngunit bakit tila napakahirap makamit nito? Sa totoo lang, tayo ay nabubuhay sa isang lipunang mas pinahahalagahan ang karapatan kaysa sa kapayapaan, ang pagkapanalo ng argumento kaysa sa pagpapanatili ng relasyon. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng kapayapaan. Sa Mateo 7:9, sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga tagapamayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Pansinin na hindi lamang sinabi ni Jesus na mapapalad ang mga mapayapa, kundi ang mga tagapamayapa, yaong aktibong nagtatrabaho upang isulong ang kapayapaan sa kanilang kapaligiran. Subalit ang pagkakaroon ng kapayapaan ay nangangailangan ng kababaang loob. Ang mapagmataas na tao ay hindi kailanman magiging tagapamayapa dahil lagi niyang ipagtatanggol ang kanyang sarili, ang kanyang opinyon, ang kanyang karapatan. Ang taong may kababaang loob ay handang isuko ang kanyang karapatan para sa ikabubuti ng nakararami. Hindi niya kailangang palaging tama. Hindi niya kailangang palaging manalo. Sa mga relasyon natin, lalo na sa pamilya at sa mga malapit na kaibigan, gaano kadalas tayo nagpapahalaga sa pagkapanalo ng argumento kaysa sa pagpapanatili ng kapayapaan? Gaano kadalas nating sinasabi, tama ako, mali ka, sa halip na mahalaga ka sa akin at mas mahalaga ang relasyon natin kaysa sa pagkakaroon ng tama? Ang kababaang loob ay nagbibigay daan sa atin upang makita ang mas malaking larawan. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 12:18, kung maaari, hanggat nasa inyo, makipamuhay kayo ng payapa sa lahat ng tao. Pansinin ang pariralang hanggat nasa inyo. Ito ay pagkilala na hindi lahat ng tao ay interesado sa kapayapaan, ngunit ang ating responsibilidad ay gawin ang ating bahagi. Ang isang halimbawa ng kababaang loob na nagdudulot ng kapayapaan ay makikita sa kwento ni Abraham at Lot sa Genesis 13. Nang magkaroon ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng kanilang mga pastol dahil sa kakulangan ng lupain, si Abraham, kahit na siya ang mas matatanda at mas may karapatan, ay nagpakita ng kababaang loob at sinabi kay Lot, huwag sanang magkaroon ng pagtatalo sa atin. Kung ikaw ay pupunta sa kaliwa, ako'y pupunta sa kanan. O kung ikaw ay pupunta sa kanan, ako'y pupunta sa kaliwa. Ang kababaang loob ni Abraham ay nagdulot ng kapayapaan sa kanilang pamilya. Ngayon,
Isipin mo kung gaano kabilis malulutas ang maraming problema sa ating mga pamilya, sa ating mga trabaho, at sa ating mga komunidad kung tayo ay magpapakita ng ganitong uri ng kababaang loob. Kung sa halip na igiit ang ating karapatan, tayo ay handang magbigay ng espasyo para sa iba. Ang kapayapaan ay hindi nangangahulugang kawalan ng pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nangangahulugang tayo ay may kakayahang makipag-usap, makipagtalo, at makipagkasundo ng may respeto at dignidad. Ito ay nangangahulugang hindi tayo nagpapakalat ng tsismis, hindi tayo nagsasalita ng masama tungkol sa iba, at hindi tayo nagbibigay ng dahilan para sa hidwaan. Sa isang mundo na puno ng polarisasyon at pagkakahati-hati, ang mga taong may kababaang loob ay may kakayahang maging tulay sa pagitan ng magkabilang panig. Sila ay hindi nagtatayo ng mga pader, kundi nagtatayo ng mga tulay. Sila ay hindi naghihiwalay, kundi nagbubuklod. Ang isa sa mga pinakamalalim na halimbawa ng kababaang loob na nagdudulot ng kapayapaan ay si Jesus mismo. Sa Filipos 2, mababasa natin kung paano siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na dapat pananganan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubad niya ito at nagsuot ng anyong alipin. Ang kababaang loob ni Jesus ay nagdulot ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at tao. Ang tanong ngayon ay, gaano tayo handang magpakababa para sa kapayapaan? Gaano tayo handang isuko ang ating karapatan, ang ating opinyon, ang ating pagmamataas para sa kapayapaan? Sa ating mga tahanan, maaari tayong maging tagapagsulong ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kababaang loob. Sa halip na igiit ang ating karapatan bilang asawa, bilang magulang o bilang anak, maaari tayong maghanap ng paraan upang magkaroon ng pagkakasundo. Sa ating mga lugar ng trabaho, maaari tayong maging tagapagsulong ng kapayapaan sa pamamagitan ng hindi pagsali sa mga tsismis, sa pamamagitan ng pagbibigay ng kredito sa iba, at sa pamamagitan ng pagtanggap ng responsibilidad kapag tayo ay nagkakamali. Sa ating mga komunidad, maaari tayong maging tagapagsulong ng kapayapaan sa pamamagitan ng paggalang sa mga taong may ibang paniniwala, sa pamamagitan ng pakikinig bago magsalita, at sa pamamagitan ng paghahanap ng common ground. Ang kapayapaan ay hindi lamang isang abstract na konsepto. Ito ay isang praktikal na realidad na maaari nating isulong sa ating pang-araw-araw na buhay. At ang susi sa kapayapaan ay kababaang loob. Kaya sa susunod na ikaw ay nasa isang sitwasyon ng hindi pagkakasundo, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang mas mahalaga sa akin? Ang maging tama o ang magkaroon ng kapayapaan? Ang sagot sa tanong na iyon ay maglalantad kung gaano kalaki ang halaga na iyong binibigay sa kapayapaan at kung gaano kalalim ang iyong kababaang loob. Ang kababaang loob ay isa sa mga pinakamahalagang katangian na hinahanap ng Diyos sa atin. Ngunit sa mundong puno ng kayabangan at pagpapahalaga sa sarili, nawawala na ang tunay na diwa ng pagiging mapagpakumbaba. Ngayon, tatalakayin natin ang 8 salita ng kababaang loob na lubhang pinahahalagahan ng banal na espiritu, ngunit kakaunti na lamang ang tunay na nagsasagawa nito. Isipin mo ito. Sa bawat sandali ng ating buhay, may pagkakataon tayong ipakita ang tunay na kababaang loob. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na mahina o walang kakayahan. Hindi. Ang tunay na kababaang loob ay nagmumula sa malalim na pag-unawa sa ating tunay na kalagayan sa harap ng Diyos. Ito ay ang pagkilala na anuman ang ating tagumpay o kakayahan, lahat ng ito ay kaloob mula sa Panginoon. Sa Kawikaan Kapitulo 21 talata 24, sinasabi sa atin, ang palalo at mapagmataas na tao, mangduduro ang kaniyang pangalan. Siya ay gumagawa ng kapaslangan sa pamamagitan ng kahambugan. Nakikita mo ba kung paano inilalarawan ng Biblia ang taong mapagmataas? Hindi lamang ito simpleng paglalarawan. Ito ay babala. Ang unang salita ng kababaang loob na halos nakalimutan na ng marami ay, pasensya po. Napakasimple ngunit napakahalaga. Sa ating lipunan ngayon, ang paghingi ng tawad o pagpapakita ng pasensya ay itinuturing na kahinaan.
Ngunit para sa isang taong may tunay na kababaang loob, ang paghingi ng paumanhin ay nagpapakita ng kalakasan ng pagkatao. Naalala ko ang isang sitwasyon sa isang opisina kung saan ang isang manager ay nagkamali sa isang mahalagang desisyon. Sa halip na itago ang kanyang pagkakamali, siya ay humarap sa kanyang mga tauhan at sinabi, "Pasensya po, nagkamali ako." Ang simpleng pagpapakumbaba na iyon ay nagbago ng buong kultura ng kanilang opisina. Alam mo ba na ayon sa mga pag-aaral, ang mga pinunong nagpapakita ng kababaang loob ay mas epektibo sa pangmatagalang pamumuno? Hindi ito dahil sila ay nagmumukhang mabait, kundi dahil nakikita nila ang realidad ng mas malinaw, kabilang ang kanilang mga limitasyon at kahinaan. Ang ikalawang salita ng kababaang loob ay, "Salamat po." Ang tunay na pagpapasalamat ay nagmumula sa puso na kumikilala na hindi niya kayang gawin ang lahat mag-isa. Ito ay pag-amin na umaasa tayo sa iba at higit sa lahat, sa Diyos. Sa mga taga-Tesalonika, unang aklat Kapitulo 5 talata 17, sinasabi sa atin, "Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus sa inyo." Hindi ba't kamangha-mangha? Ang pagpapasalamat ay hindi lamang magandang asal. Ito ay kalooban ng Diyos para sa atin. Sa mundong digital ngayon, kung saan mabilis tayong nakakapag-post ng ating mga opinyon at nagagawa, nagiging mas mahirap magpasalamat sa iba. Nagiging sanay tayo sa pag-iisip na lahat ng ating tagumpay ay dahil sa ating sariling pagsisikap. Ngunit ang taong may tunay na kababaang loob ay palaging nakikita ang kontribusyon ng iba sa kanyang buhay. Ang ikatlong salita ng kababaang loob ay tulungan mo ako. Mahirap para sa marami na humingi ng tulong. Iniisip natin na ito ay pagpapakita ng kahinaan o kakulangan. Ngunit sa katotohanan, ang paghingi ng tulong ay nagpapakita ng mataas na antas ng kamalayan sa sarili at kababaang loob. Sa mga Gawa Kapitulo 6 talata 4, makikita natin kung paano humingi ng tulong ang mga apostol nang dumami ang kanilang responsibilidad. "Kaya't pumili kayo mula sa inyo ng 7 lalaking may mabuting patutuo, puspos ng espiritu at ng karunungan, upang aming maitakda sila sa gawaing ito." Kahit ang mga apostol na pinili mismo ni Jesus ay nakilala ang kanilang limitasyon at humingi ng tulong. Kung sila ay nagpakumbaba, hindi ba't dapat din tayong matuto mula sa kanilang halimbawa? Ang ikaapat na salita ng kababaang loob ay ikaw muna. Ang pagbibigay daan sa iba, ang pagpapauna sa kanilang pangangailangan at kagustuhan bago ang sa atin, ay isang malinaw na pagpapakita ng kababaang loob. Sa mga taga-Filipos Kapitulo 2 talata 3 at 4 sinasabi, "Huwag ninyong gawin ang anumang bagay sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa walang kabuluhan, kundi sa kababaang loob na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa sa kaniyang sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kaniyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan din naman ng iba." Sa isang lipunan na nakatuon sa ako muna na mentalidad, ang pagpapauna sa iba ay isang radikal na konseptong kontrakultura. Ngunit ito ang paraan ng Diyos. Ito ang daan ng kababaang loob. Kung mapapansin mo, ang mga salitang ito ay simple lamang. Hindi kailangan ng matataas na degree o espesyal na kakayahan para sabihin ang mga ito. Ang kailangan lamang ay isang pusong handang magpakumbaba. Ang ikalimang salita ng kababaang loob ay mali ako. Ito marahil ang pinakamahirap sabihin para sa marami sa atin. Ang pag-amin ng pagkakamali ay tila nagpapahina sa ating imahe o autoridad. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran nito. Ang taong kayang aminin ang kanyang pagkakamali ay nagpapakita ng matinding kalakasan ng pagkatao at malalim na seguridad sa kanyang identidad. Sa Kawikaan Kapitulo 28 talata 13 sinasabi, "Ang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng awa." Ang Diyos ay nangangako ng awa sa mga nagpapakumbabang umaamin ng kanilang pagkakamali. Hindi ba't kamangha-mangha iyon? Kung gusto mong makita ang tunay na laki ng isang tao, tingnan mo kung paano niya hinaharap ang kanyang mga pagkakamali.
Ang mga taong may tunay na kababaang loob ay hindi natatakot sabihin, "Mali ako," dahil alam nila na ang kanilang halaga ay hindi nakasalalay sa kanilang perpektong record, kundi sa kanilang identidad kay Kristo. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito tungkol sa kababaang loob, huwag mong kalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video na ito sa mga taong maaring makabenepisyo rito. Ang bawat pagbabahagi ay maaring maging instrumento para matulungan ang iba na matuklasan ang kapangyarihan ng tunay na kababaang loob sa kanilang buhay.